Ang lulutuin po natin yan ay halo-halong gulay. Meron tayo ditong talong, sitaw, sigarilyas, malunggay, at ampalaya. At ang ating sahog ay tinapa. And then, ito po yung ating bawang sibuyas at luya. At meron tayong gata. Okay, simulan na natin yung ating pagluluto ng ating gulay. Okay. Lagay na po natin yung ating gata. Lagay po natin yung ating sibuyas, luya, at bawang. Mahuli na yung ating sili. Okay, para hindi po magbuo-buo yung ating gata, kailangan ay maya't maya ay hinahalo siya. Ayan, malapit na siyang kumulo, kaya kailangan ay haluin natin. Ayan, bago natin ilalagay yung gulay, ay kailangan medyo kumulo siya ng konti. Huwag yung pagka-kumulo na kaagad ay agad-agad nang ilalagay yung gulay. Kailangan maluto yung ating gata. Ayan, kumukulo na po siya. Unang ilalagay yung sitaw. Kasi yung sitaw ay medyo matigas ng konti. Matagal pa lambutin. Kaya lagyan natin una yung sitaw. Sa amin sa Bicol ang tawag dito ay balatong. Ngayon, lagyan na natin yung ating tinapa, yung ating sahog. Ayan. Importante po na hindi mamuo-muo yung ating gata. Kasi once na nagbuo-buo siya, yung kalalabasan ng ating gulay ay, yung ating ginataang gulay ay mamumuo-muo din yung kanyang gata. So, natutunan ko sa aking biyanan na lalaki kapag nagluluto ng ginataan, kailangan hindi namumuo-muo yung gata. Kagaya nito. See? Sa amin po kasi, usually sa bahay namin, kapag nagluluto kami ng ginataang gulay, gusto namin yung maraming klase ng gulay. Kahit maggigisa kami, gusto namin maraming klase ng gulay na halo-haloin namin. Kasi kapag maraming gulay, maraming nutrients din ang makukuha natin. Okay. Pwede na nating ilagay yung ating sigarilyas. Sa amin po, ang tawag ng sigarilyas ay parapagulong. Mas maganda yung maraming halo ng gulay kasi maraming sustansya ang makukuha ng ating katawan. Okay, hintayin natin siyang maluto ng konti para ilagay natin yung sunod na gulay. Yung ating talong. Ayan, lagay na po natin yung ating talong. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. Singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, tindol, patola, upot, kalabasa, saka mayroon ka labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ang mga. Lagay na po natin yung ating malunggay. Na ilagay ko yung malunggay na distract ako doon sa pagkanta ng aking apo. Yan, hintayin na lang natin siya
maluto ng husto. At luto na yung ating gulay. Hindi pa nga pala natin nalagyan ng asin. Konting asin lang. Naglagay po tayo ng konting asin. Ayan, luto na po yung ating gulay at nilagay na po natin yung ating sili. Thanks for watching.